Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, kamustahin naman po natin yung mga dam na binabantayan natin dito sa Luzon. Sa Luzon po, meron tayong tatlong dam. No? Ito po ang Magat, Pantabangan, at ang Angat Dam. So unahin po muna natin dito sa Angat Dam. Ang Angat Dam po yan po ang nagsusupply ng water supply dito po sa Metro Manila. Ganun din po sa irigasyon dyan sa Bulacan at ganun din po para sa ating enerhiya. So alamin po natin kung tumaas ba o bumaba ang level ng tubig dito. Sa ating Angat Dam update, makikita po natin na within 24 hours ay nagkaroon po ng pag-angat ng tubig sa 1.22 meters. So mula po sa 176.75 meters na level niya noong August 5, kahapon po alas 6 ng umaga ay umakyat na ito sa 177.97 meters. So kung napapansin nyo, everyday increasing na po ang level or elevation ng tubig dito sa Angat Dam. Tingnan naman po natin ang Magat Dam. Ang Magat Dam po ay isang multipurpose dam na siyang nagsusupply din ng tubig para sa farmlands ng Isabela. Ganun din po para sa kanilang energy consumption. So tingnan po natin ang ating Magat Dam update. Sa Magat Dam update natin, good news din po dahil tumaas din ang tubig dito ng 0.35 meters. So kahapon po alas 6 ng umaga ay nasa 172.45 meters na po yan mula sa level niya noong August 5 na 172.10 meters. So yung mga pag-ulan na nararanasan natin, yan po ay nakakatulong para makarecover yung mga dam natin. So, tingnan po natin yung Pantabangan Dam. Ang Pantabangan Dam po ay isa ring multipurpose dam na siyang nagsusupply ng energy consumption sa Nueva Ecija. Ganun din po para sa kanilang irigasyon sa kanilang mga farmlands. So, alamin po natin ang Pantabangan update. Dito po, isang magandang balita rin dahil umakyat din po ang tubig dito sa 0.45 meters. So, from 183.74 meters noong August 5, kahapon po as of 6 a.m. ay nasa 184.19 meters na po ito. So, ang alam naman po natin na ito yung tatlong dam na binabantayan natin araw-araw. Pero ngayon po, mahalaga rin malaman natin kung ano na ba ang kondisyon ng tubig sa Lamesa Dam. Ang Lamesa Dam po, yan po ay parte ng 2,000 hectare watershed at located po yan sa Fairview, Quezon City, San Jose del Monte, Bulacan at ganun din po sa Rodriguez, Rizal. Mula po sa Angat Dam, ang tubig ay tumutuloy po yan sa Ipu Dam at mula naman sa Ipu Dam, yan po ay tutuloy sa Lamesa Dam at yan po ang nagsusupply ng water supply dito sa Metro Manila. So alamin po natin ang update dito sa Lamesa Dam. So kung makikita nyo po, medyo may pagbabago po, no? Dito ay ang flood season or yung tinatawag po natin na high water level. Ito po yung 80.15 meters. Dito po sinasabi o nalalaman kung dapat bang buksan na yung mga gate. Dahil kapag lumagpas dito, magkakaroon po tayo ng overflowing o magkakaroon po tayo ng spill. So from August 5, as of 6 a.m., nasa 79.50 meters ito at kahapon nga po ay pumalo ito sa 79.33 meters. So good news po yan, dahil bahagyang bumaba yung level ng tubig dito sa Lamesa Dam. Asahan nyo po nakasama na rin ito sa mga babantayan natin sa mga susunod pang araw. At sa puntong ito, alamin naman po natin ang magiging lagay ng temperatura sa bansa. Unahin po natin dito sa Luzon. Sa Baguio City po, mababa pa rin ang aasahan nating temperatura. Yan ang nasa pagitan ng 15 to 19 degrees Celsius. Sa area nyo po, asahan din natin yung occasional rains o yung panakanakang pag-ulan. At dito naman po, sa Tuguegarao, meron kayong 25 to 34 degrees Celsius at sa area nyo, occasional rains din po ang aasahan ngayong araw. Dito naman po sa Visayas, sa Iloilo at Bacolod City, meron po kayong 25 to 32 degrees Celsius. Fair weather conditions po tayo dyan, liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At para naman po sa Tacloban, meron kayong 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Cebu, asahan naman po natin dyan ng 26 to 32 degrees Celsius. Tingnan naman po natin ang Mindanao. Dito po sa Cagayan de Oro, meron kayong 24 to 33 degrees Celsius at sa Metro Davao, asahan naman po natin ang 25 to 33 degrees Celsius. Para po sa mga taga Zamboanga, meron naman po kayong 25 to 33 degrees Celsius. Sa areas nyo po, fair weather conditions tayo, liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers or thunderstorms. Ngayon na madalas tayong bahain, dapat ay alam natin ang mga dapat gawin kapag may baha. Narito po ang tips during flood mula sa Pag-asa at MMDA. Makakabuting iwasan na ang mga lugar na alam niyong mabilis bahain kahit nasa konting pag-ulan. Kung maaari ay huwag na ring tumawid pa sa mga ilog dahil magiging lubhang delikado ito, lalo na kung malakas ang ulan.
Para sa lungsod, dapat ay aware tayo sa mga water-covered road and bridges. Huwag na ring sumuong pa sa baha o tangkain pa ang pagbabangka sa mga ilog. At syempre, kumain lamang ng mga pagkain na well-cooked. Yan ay para maiwasan ang contamination. At uminom lamang ng tubig na napakaluan para maiwasan din ang mga waterborne diseases. Makakabuting isaisip ang lahat ng tips na ito para sa ating kaligtasan. Magbabalik pa ang Panahon TV makalipas ang ilang paalala.